Pwede bang maniwala sa Diyos at the same time naniniwala tayo sa theory of evolution? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Lolita, Manuel, and Carolina. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa theistic evolution. Pag sinabi po nating theism, ibig sabihin ito po yung paniniwala sa Diyos. Pag sinabi nating evolution, ito yung naniniwala doon sa Darwinian theory, yung theory of evolution. Pwede mo ba silang pagsamahin? So, yan po yung topic natin ngayon. Theistic evolution is the view that God created life through the process of evolution, guiding natural development over time to bring about all living forms. While it seeks to harmonize scripture with modern science, this perspective often compromises the plain reading of Genesis 1 and 2, which presents creation as a direct act of God by His Word, not through random mutations and natural selection. God is both creator and sustainer, who spoke creation into existence in 6 days, making man in His image uniquely from dust of the ground. Evolution undermines the historicity of Adam, the doctrine of original sin, and ultimately, the gospel of Christ as the second Adam. So, ako po, hindi po ako naniniwala sa theistic evolution na naniniwala sa yung tao ay nagsimula pa doon sa mga Homo erectus hanggang sa maging Homo sapiens, no? Hanggang sa maging modern, humans kagaya natin ngayon. Now, kung naniniwala tayo sa evolution, actually, yung mga naniniwala sa evolution, hindi sila naniniwala sa literal na Adan, na there was a time, long time ago, lumikha ang Diyos ng literal na Adan at literal na Eva. No, ang iniisip nila, dumaan to sa proseso ng evolution. So, basically, sinusubukan nilang i-unite yung dalawang paniniwala. No? Now, sabi po rito sa Matthew chapter 19 verse 4. Pakinggan niyo pong mabuti yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Jesus Christ, "Haven't you read," He replied, "that at the beginning, the Creator made them male and female?" Ngunit siya'y sumagot at sinabi, "Hindi ba ninyo nabasa?" Tandaan niyo po si Jesus Christ nung kausap niya, yung mga kausap niya rito, ang pinupunto niya, balikan niyo yung salita ng Diyos. Hindi niyo ba nabasa na ang lumikha sa kanila, buhat sa pasimula ay nilikha silang lalaki at babae? Ibinabalik po yung mga tagapakinig ni Jesus Christ sa Genesis chapter 1, verse 27. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So sa mga tuwid, si Jesus Christ po, naniniwala po siya sa literal na Adan at literal na Eva. Hindi lamang po si Jesus, kundi yung mga apostol, yung mga manunulat sa New Testament. They believe in the literal Adam. So, meaning to say, sa Genesis 1 and 2, nung lumikha ang Diyos ng tao, lumikha siya hindi sa pamamagitan ng proseso ng evolution. Lumikha siya right away, may Adan, may Eva. Kaya po ito po yung ating katuruan ngayong araw. Number 1, the Bible gives us the true account of creation. Now, pag binasa po natin yung Genesis 1 and Genesis chapter 2, yan po ay nagbibigay sa atin ng ano ba talaga nangyari nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Now, sabi ng iba, hindi naman literal yan. Hindi naman talaga yun. Kumbaga, story lang yan, no? Genesis 1 and 2. Now, ako po naniniwala ko kay Jesus Christ na nung kinote niya yung Old Testament sa Genesis 1, literal yun. Naniniwala si Jesus Christ na mayroong literal na Adan at literal na Eva. At hindi po dumaan sa proseso ng evolution. So, kung ako tatanungin, ang isasagot ko talaga yung creation account sa Bible. Now, sabi ng iba, lalo ng high school ako, no? Kaya itong devotion na to, maganda to sa mga estudyante. Nung high school ako, ang akala ko, yung theory of evolution ni Charles Darwin, totoo yun, scientific yun. Later on ko lang na-realize na, theory lang pala yun. Hindi naman pala yun ay scientific fact.
Hindi siya science, kundi teorya. At hindi siya dapat paniwalaan na as if scientific siya, no? Mga kapatid, ang science ay nilikha ng Diyos. Tandaan natin yan, no? Ang siyensya, nilikha yan ng Diyos. Yung science at yung Bible ay salita ng Diyos, hindi yan magko-contradict. Tandaan po natin yan mabuti. Yung science at yung Word of God, parehong sa Diyos yan. At hindi yan magko-contradict. Ang magko-contradict ay yung mga paniniwala na hindi pundasyon, mga paniniwala na hindi nakatindig sa paniniwala patungkol sa Diyos. Kagaya ni Charles Darwin, di naman talaga siya naniniwala sa Diyos. Kaya syempre, yung kanyang mga teorya na hindi aakma sa salita ng Diyos. Kasi po, ang tunay na science at ang salita ng Diyos, laging magkasama yan. Hindi magko-contradict. Kapag ang isang scientist ay hindi naniniwala sa Diyos, yung mga teorya niyan, mga theory niyan, asahan mo ay contradictory yan sa Diyos. At hindi lang sa Diyos, contradictory din sa science. Kaya yung theory ni Charles Darwin, mananatili na lang yan theory forever and ever. At hindi yan mapapatunayan ng siyensya. Sapagkat ang siyensya, actually, habang nagde-develop ang science, lalo mong maipoprove yung katotohanan ng Biblia. So, the Bible gives us the true account of creation. Number 2 po, the Bible affirms the literal Adam. Yung Biblia po ang tinuturo na meron talagang Adan na hindi dumaan sa proseso ng evolution. Kung ang Adan ay hindi totoo, kung si Adan at si Eva ay hindi totoo, at dumaan tayo sa ganitong proseso ng evolution, nangangahulugan lang na walang original sin. Walang Adan na nahulog sa pagkakasala na minana natin yung kasalanan niya. At dahil doon, hindi rin natin kailangan ng Savior, ng tagapagligtas katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kaya naman may dumating na second Adam is because of the first Adam. Si Jesus Christ po, according to the New Testament, He is the second Adam, according to the Apostle Paul. Bakit? Kasi yung kabiguan ni Adan ay siyang pinagtagumpayan ng pangalawang Adan, ang ating Panginoong Jesucristo. At yung buong humanity, yung sangkatauhan na kay Adan na nahulog sa pagkakasala, ay pwedeng magkaroon ng katubusan sa pamamagitan ng pangalawang Adan. At lahat ng nasa pangalawang Adan, ang ating Panginoong Jesucristo, lahat ng na ay Kristo, sila itinuturing na new humanity. Sila po itinuturing na new creation. Kaya po sabi sa Biblia, if anyone who is in Christ Jesus, he is a new creation. The old has gone, the new has come. At si Jesus Christ din po ang nagpapatotoo na meron talagang literal na Adan. Kaya sabi po dito sa Matthew 19:4 that in the beginning, binalik dun sa Genesis chapter 1. Ibig sabihin, kung ano yung mababasa mo sa Genesis chapter 1, yun yung totoong account ng creation. Kaya sabi dito, hindi ba ninyo nabasa ang ating Panginoong Jesucristo mismo naniniwala sa banal na kasulatan na ang lumikha sa kanila buhat sa pasimula sa Genesis chapter 1 and 2 ay nilikha silang lalaki at babae. So the Bible affirms the literal Adam. And number 3 po, the Bible will endure and stand the test of time. 2,000 taon na po nakalipas simula na isulat ang New Testament at yung Old Testament mas matagal pa sa New Testament, of course. So, alam niyo po, kahit ano pang development ng science, yung Bible, it will stand the test of time. In fact, yung science nga, yung mga scientific facts na may establish, sila pa yung susuporta sa katotohanan ng Biblia. Bakit po? God is the author of the Bible and God is the creator of science. Kaya hindi yun magko-contradict. The Bible will endure and stand the test of time. Yung science habang nagde-develop, yung technology habang nagde-develop, lahat yan lalong palalakasin yan yung pananampalataya natin sa salita ng Diyos. Sabi ng iba, pag yung mga tao nagkaroon na ng kamalayan
tumalino na ng tumalino yung mga tao, hindi na sila maniniwala sa Biblia. Hindi po totoo yun. Habang tumatalino yung tao, dumadami yung kaalaman sa siyensya, lalo nilang maunawaan na totoo ang Diyos at tunay ang Biblia. Marami na pong nagpropesiya na darating yung panahon, yung mga tao hindi na maniniwala sa Bible. No? Maraming mga philosophers in the past. Pero hanggang ngayon, lalong tumitibay yung mga pananampalataya ng mga tao. At yung siyensya, yung science, hindi magamit-gamit laban sa Biblia. Dahil totoong may Diyos, and He is the author of the Bible, and He is the creator of science. Science and the Bible will not contradict. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, do not compromise the truth of God. Huwag po natin ikompromiso ang mga katotohanan ng Diyos. Yung Biblia po, again, it will stand the test of time. Huwag nating ikahiya yung Biblia. Minsan may mga Kristiyano kinakahiya yung Bible sa area ng science. Kasi Bible yan eh. Sa area nga ng law, minsan yung Biblia at sinasantabi na talaga eh. Kasi nga, law yan eh. Pag-aaral ng batas yan, pag-aaral ng science yan, pag-aaral ng... Yung Biblia, minsan nawawala na sa picture. Mga kapatid, yung Biblia, it will stand the test of time. Kaya happy ako sa mga scientist na Christian, matindi yung pananampalataya at the same time, scientist sila. Sila yung mga totoong scientist ng Diyos. So, do not compromise the truth of God. Pangalawa po, define gender as Jesus did. Alam niyo po, habang nagde-develop yung panahon, may mga tao na talagang pilit ginugulo yung creation design ng Diyos. Kagaya ng gender. Lahat ng civilization sa buong mundo, simula ng unang panahon, dalawa lang yung gender, male and female. Attach yun sa biological sex. Kapag ang biological sex mo ay male, ikaw ay lalaki, gender mo lalaki, hindi mo pwedeng paghiwa-hiwalayin eh. Hindi totoo yung spectrum na yung sex mo tsaka yung gender mo magkaiba. Pareho lang yun, no? Male and female. Ngayon kasi, tinambakan na ng napakadami. Male and female, tapos LGBTQ A to Z, no? QIA, A to Z, plus. Napakadami. Pero, ang sinasabi ng Biblia, ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, male and female. Ayun lang po yung nilikha ng Diyos, ayun lang po yung disenyo ng Diyos. And wag natin ikahiya kung anong sinabi ng Diyos, sinabi ng Panginoon Jesucristo, that's it, no? The Bible will stand the test of time. Magbabago-bago yung isip ng tao, iimbento sila ng iba't ibang mga genders, pero yung salita ng Diyos, hindi magbabago yan. Dito sa Pilipinas, nauuso na rin yun, yung mga maraming mga genders. Ewan ko ba. Pero, the Bible will stand the test of time. And number 3 po, defend the biblical faith intelligently. Yung ating pananampalataya na nakabase sa Biblia, ito po dapat ay dinedepensahan natin ng hindi blind. Hindi yung parang bulag ka sa katotohanan, no? Or yung sinasabi ng iba na blind obedience. Sunod ka lang ng sunod sa Biblia pero di mo naman talaga alam. Intelligently. Binigyan tayo ng ating Diyos ng katalinuhan, binigyan tayo ng ating Diyos ng kalaman, kakayanang mag-isip. Kaya when we read the Bible intelligently. Inuunawa talaga natin kung ano sinasabi ng Biblia. At the same time, when we communicate the message of the Bible, we communicate it with using our intellectual faculty. Yung isip talaga natin gumagana, logical tayo mag-isip. Kasi yung Biblia sobrang logical eh. Yung Biblia ay kinommunicate sa atin ng Diyos yan. Si Jesus nga tinatawag sa Bible na logic or logos. Mahalaga na alam mo kung ano ang iyong pananampalataya. Hindi yung blind obedience, no? Kundi alam mo kung ba't ka sumusunod sa Biblia. Alam mo kung ba't ka sumusunod kay Kristo. Now, para po sa ating discussion, why should we never compromise the truth of God with the lies of men? Patuloy po natin pag-usapan ito sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Sovereign Creator, You spoke and the heavens and the earth came to be. I stand in awe of your power and your love that shaped me in your image. Forgive me, Lord, for the moments I have doubted your word
or compromise your truth. Teach my heart to trust you completely and to treasure what you have revealed. Give me courage to stand for what is right, to honor your design for life and creation, and to defend my faith with humility and grace. Let my life shine with your glory and reflect the beauty of your unchanging word. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Ma'am Maylen. Thank you po sa inyo. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.